ng Diyan. Our text in John 12:24. Ilocano, putno ko ng kada kayo. No tinuko, titrigo, saan nagtinag itidaga, gagmatay. Iso at taon na may maysa, ngayon tumatay, ado ti itad na. Amami yung mga kabalin namin ako, yaman kami, si Sauyo may kam nabasa, tulungan na kami ako, kung mawakan din kayo papanan na ito, kahit may aplikar ako ibigyan mo. Nawa Panginoon, ang Espiritu Santo ay patuloy na kikilos at magbigay ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Patubayan niyo po kami kung kami nagpapatuloy. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, po namin iniilig. Amen. Ipaulo ang pagkagalat tayo. Ruso tibiyag, kaputipat na katay. Sa Tagalog, darating ang buhay dahil sa kamatayan. Yan ang nakikita natin katotohanan dito. In English, life comes out of death. Life comes out of death. Yan po yung pag-aaral natin ngayon. Sapagkat ang isang mabungang buhay spiritual ay mangyayari naman sa pamamagitan ng kamatayan ng ating sarili. So marami akong narinig na mensahe, pero hindi pinangaral. Kung may pinangaral na ito, meron pa akong isang nakareserva na inihahanda. So, a fruitful spiritual life is only possible through the death of self. Amen. Napakahirap po yan. Yung kalaban mo yung sarili mo. Kaya maraming napapahamak sa selfishness. Ano sa Tagalog yun? Hindi, selfishness. Pang-sarili. Selfishness. Malagay ko ni Brother Ted, huwag kasabagan. Ay tigmama kay ate. Yung tumama ng yung magsasaka na dumami ang ani niya. Pinagpala yung ani niya na nakita doon makasarili siya. Diba? Napakarami. Dito nga ano ba? Trak-trakot. Ito. Iso naman. Iso na. Apit ko. Iso naman. Hindi na yun. Iduling ko. Iso naman. Adon ko ti kanan. Iso na lang pa rin yan. Kaya napakarami sa Tagalog. Maganda yun. Puro ko. Ako. Ilocano. Siya. Napakahirap na sakit yan. Higit pa sa Ebola yan, mga kapatid. Dahil kung tinawag ka ng Panginoon, tinanggap mo siya, nagkasakit ka ng Ebola, namatay ka, punta ka sa langit. Pero pagka nasakit mo, siya, hindi nagamot. Pagka nasakit nyo, ako, hindi nagamot yan, tiyak yan. Napamakan ang bagsak natin. Kaya mag-ingat po tayo. Sinasabi ng ating Panginoon, mag-ingat. Beware of covetousness. Kaya ito ang ating pinag-aralan ng ating Panginoon, nagbibigay babala sa atin. Tingnan nyo nito. Ang ating naunawa dito, the Christians always make Jesus Christ as their example and their spiritual life. Huwag tayong gagawa ng ibang example natin sa ating buhay spiritual. Ang ating Panginoon, yan ay nasa Biblia. Maraming ba kayo mga kapatid? Look unto Jesus. Ang ganda na yung awit kanina Ini-encourage tayo, brothers, sisters, pastor. Kung merong mga pagkakataon na dumating sa atin na mga pagsubok, look unto Jesus. Amen. Amen. Alam nyo, mahal yung mga iba. Talagang ako'y nagpapasalamat at
tutuwa sa Panginoon. Kung minsan, meron kong kinamayan na kapatid, nakakatulog pa ba kayo? Kunti lang. O hindi ko na tinanong kung saan, ayos ba yung higaan nyo? Hindi ko na tinanong yun. Naunawaan ko na yun, mga kapatid. Nawarak na yun. Pero huwag kayo mag-alala. Sinasabi ng Panginoon, sa inyong pagtitiis, may pagwawagin nyo ang inyong mga kaluluwa. Yan lang ang aking nakita sa Tagalog, sa Ilocano. Iba dun sa English, iba din. Pero sa Tagalog, ito mayaman ngayon yung Tagalog eh. Sa inyong pagtitiis, may pagwawagin nyo ang inyong mga kaluluwa. Yan lang ang binanggit ng ating Panginoon. Tinignan ko sa English, kahalin tulad ng long suffering yun eh. Bunga ng Espiritu. Tingnan nyo mga kapatid. Kapagkat hindi ka makapagtitiis kung walang pag-ibig, binanggit na ng mga kapatid kanina yun eh. Binanggit na ng mga kapatid nung una yan, di ba? Kaya ka nakapagtitiis sapagkat pagka bunga ng Espiritu, siyempre niya kakapsat eh. Ano yung pagka? Dagiti bunga ni Espiritu. Bunga ni Espiritu. Kung damay sa dalamin na ninayan. Kung meron isa ko, nandun na lahat yun. Pag sinito, that is singular. Bunga ni Espiritu. The fruit of the Spirit, not fruits. No. That is singular. Kaya ang naunawaan ko dyan, pagka bunga ng Espiritu, nandun na yun siya. At nakita ko yung long suffering. Sa inyong pagtitiis, may pagwawag inyong mga kaluluwa. Maaaring magandang buhay nyo sa inyong pinanggalingan, pupunta kayo sa konbensyon, nahiga kayo sa sahig, malamig, okay lang yan. Maaaring kumain kayo, hindi kayo nabusog ng tama. Pero pag hindi nabusog ng tama, kaya yata, nagkamali yata. Hindi nakatulog ng tama, pwede. Dahil yung nakatulog ng tama, malakas, nabigsanurog na rin ang kapsat. Nung tagtagayin ka, nung nakatulog ka nga na imas, ang mamalipakan, nilagtagayin mo. Natagtagayin ko yung brother Eli, pag sa lutsulo na, ano yung tagtagayin ko? Nalipatan kong brad, kahang na imas tulog ko eh. Hindi masarap maraming tulog. Pagka hindi masarap ang tulog eh, hindi mo makakalimutan. Kung makakalimutan yun, yung mga panaginip. Kaya salamat sa Panginoon. Punta tayo dito. If Jesus Christ, if our Lord Jesus Christ, He did not die on the cross, He abide the Son of God alone. Do you believe that? If Jesus Christ had not died on the cross of Calvary, He abide the Son of God alone. Kung hindi namatay ang ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, mananatiling iisa ang anak ng Diyos. Dito sa ating binasa, pinakikita yung principle dito. Noong ang namatay niya po Panginoon Kristo di krus ng Kalbaryo at taon na may maysa, kaya anak ni Diyos. Nang namatay yung suna, ado ibunga. Ado bunga na. So nga nagagutikin mahod ng anak ni Diyos. Ano yung anak kayo ni Diyos? Nabiyag kayo spiritual. Kaya ang sabi ng Panginoon, ako'y naparito upang magbigay ng buhay at magbigay ng sagana. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang ating Panginoon, naparito upang magbigay ng buhay. Bakit nagkaroon ng buhay? Dahil may namatay. Nagkaroon tayo ng buhay spiritual. Dati patay tayo spiritual, ngunit nabuhay tayo spiritual. Eh di dumami ang anak ng ating Panginoon. Amen. Di ba kayo nagagalak? Anak tayo ng Panginoon. Amen. Gagalak tayo. Amen. Nakakagalak talaga. Kung maaari na hindi na tayo mag-iwalay. Pero hindi pwede. Hindi pwede. Ang conviction natin na talagang wala ng pag-iwalayan, mangyayari yan sa langit. This truth, yung tinatawag nilang mamamatay maraming bunga, if we die ourselves, this principle or this truth is seen in the life of fully consecrated child of God. Makikita po yan, mga kapatid. Narinig na natin yung mga mensahe. God uses only those that are dead to self.
living a life of holiness. Apostle Paul, ayun talaga mag-English. Apostle Paul. Ano ba? Follow the step of our Lord. He said his testimony in Galatians 2:20. Baka na kayo magbasa sa English. Mahirapan ako, mga kapatid. Ilocano, nailansad nga naiguyog na ni Kristo doon sa amin na siya, tiyagtiyag ka niya. Kundi ni Kristo, tiyagtiyag ka niya. Mga kapatid, mayroong mamatay ito na pinapakita. Mamamatay si Pablo sa kanyang sarili. Amen. Yan ang nakita. That is the testimony of Apostle Paul. So I encourage you, my brethren, in Christ, that we investigate the life of the apostles and other saints in Old Testament. Amen. Praise the Lord. Kung pag-aaralan natin ang buhay ng mga apostol at mga banal, sa matandang tipan, sigurado lalago tayo sa pagkaalam sa katotohanan. Amen. At pagka marami kang nalalaman ng katotohanan, gaganda yung pagsunod mo. At pagka gaganda yung pagsunod mo, gaganda yung buhay natin. Kaya ba naniniwala doon, mga kapatid? Mamati kayo, kapatid, kakapsat, na taga Ilocano, di isang tutuman, di Isabela, Quirino, di Darwanes. Pinagpil ng Ilocano, Aurora. Kagalipa ko, Balawang Barang, di Darwanes eh. Ang dami din ang una, gawin ka pala. Pagduwato, hindi di Balawang, di Barang. Kaya mga kapatid, napakaganda itong ating pag-aaral. Humility comes first before exaltation. Sinasabi sa ating teksto, we say in our text, except a corn of wheat fall in the ground. Fall in the ground means humility. Nabanggit na rin kanina yan. Noong unang ako'y nakinig sa pangangalan, nabanggit na rin yan. Kaninang umaga, nabanggit din. Halos laging nababanggit humility. Pero salamat sa Panginoon, Brother Greg was mentioned, malapit na malapit, is near to this message. He said, the last night, the pray. No. Christ increased and I decrease. John the Baptist decreased and we are also decreased. Not only John the Baptist. John the Baptist said that eh. Napagkita niyo self-denial. But mas matindi ito. Hindi lang self-denial. Kailangan mamatay tayo sa ating sarili. Kaya mga kapatid, falling in the ground means humility. Humility or poor in the spirit must be felt before one comes to God. Imposible na makalalapit ang isang tao na walang mababang kalooban. Makalalapit sa Diyos ang tao na walang mababang kalooban. Imposible natin ang kapsat na makasidot kung may isang tao na walang mababang na akong. So nga, aking maalala ng ating Panginoon, lagi kong naisip ito. At napagpapala ako tuwing naisip ko na babasa ito, nasasabi. Ginawa ng lahat, ginawa ng ating lahat. Inaramit tayo amin yan, wala'y biling katateo. Tungkol sa alipin yun eh. Sirko mo, tungkol sa alipin yun eh. Binabang ito. Meron mga alipin na dumating yung amo niya, kakain mo na pagkatapos yung amo niya. Hindi. Pakakainin mo na yung amo niya pagkatapos kakain. Tapos binanggit ng Panginoon, ginawa mo natin lahat ang mga bagay na inuutos sa atin. Sabihin natin, alipin tayo walang kabuluhan. Tingnan niyo. Tingnan yung salita ng ating Panginoon doon. Kaya mga kapatid, salamat na makalalapit tayo sa Diyos kung meron tayong kababaang loob.
Yun din binanggit din ng isang kapatid doon. Dalawang tao nandun sa templo, yung isa maniningil ng buwis, di na saksang singil di buwis. Yung isa naman, may religion na sa panahon na yan, yan ang kinikilalang sikat na religion. Maraming alam sa Bible. Hindi rason na marami tayong alam sa Bible, pupunta na tayo sa langit. Hindi. Tingnan nyo yung maniningil ng buwis. Sa panahon yan, masama na ang mga maniningil ng buwis, di ba? Masama na, tingin ng mga tao. Si Sakyo, masama na eh. Lalo ngayon, masama na ang mga maniningil ng buwis, di ba? Nandiyan ang maraming korupsyon. Sana yung mga maniningil ng buwis, makarinig sila ng Ebanghelyo. Ebanghelyo na natin pa yun. Nandalugan na, tinurungan na. Hanggang may tao nga, di mata na, nandalugan na, tinurungan na. Maasi ka, kanya, ako maasi ka kanya, tao at mga nagbason. Sa English. God mercy on me, I am a sinner. Siguro, tama yung gano'n, mga kapatid. O kaya sa Tagalog, Panginoon, mahabag ka sa akin, ako isang tao ng kasalanan, nahihiya siya. Pero yung religious tao, nagkakapagkasabi ni Brother ko eh. Nagmamatas siya, di ba? Nagmamatas. Salamat, Panginoon, hindi ako kagaya nito. Ako'y nagbibigay ng aking ako. Hindi ako ma-absent. Marami akong alam, kung iba't iba pa, so and so and so and so. Mga kapatid, nagmamatas, ano nangyari? Pumasok sa templo yung isa, walang nangyari. Kung pumasok siyang mataas, umalis, mataas pa rin ang kanyang kalagayan. Subalit yung maniningil ng buwis, sinasabi ng ating Panginoon, umuwi siyang inaring ganap. Bakit? May pagpapakababa. Kaya mga kapatid, napakahalaga. It is very important factor, humility. It is impossible to draw nigh to God without humility. Amen. Before exaltation, he promised, or before humility is promised, exaltation. Pagka tayo'y nagpakababa, ipinangako ang itataas tayo. Di ba pinangako ng Panginoon yan? Ibig sabihin yun, yung itataas, tataas ang ating buhay spiritual. Kaya si Sakyo, tumaas siya sa kanyang buhay spiritual, hindi tumaas sa kanyang physical na kalagayan. Siguro, kung ang lahat ng tatanggap sa Panginoon, tataas sa kalagayan ng physical, maraming tataas. Maraming pandak, di ba? Eh, salamat sa Panginoon, mas malaki naman ako kaysa Brother Tommy. Amerikano siya, Timothy. Amerikano siya, ako yung Pilipino. Nagpada kami, nagtakulak ni Suna. Nagsanwanan niya ako, pagpada kanila. Amen. We are all equal in the sight of God. Kaya, salamat sa Panginoon na itatas tayo. Tingnan niyo. At mag-ingat, pagka nasa taas ka na espiritual, yung sabihin, napatawad, nakamit mo na yung papalang espiritual, na bago ng buhay mo, maaaring napabalan na tayo, mag-ingat-ingat tayo mga kapatid. Sapagkat ang Diablo hindi tumitigil. Narinig na natin, magmahal tayo hindi, pangalan ng tuma, kasama nga bangon, ti Diablo, mapunta, lupapay ka ng Kristiyano. Paano mo tatanungin ng Diablo? 7-Eleven. 7-Eleven, ang Diablo, mga kapatid, 24/7 yan. May overtime ba yan? Kung pagpay ng Kristiyano, huwag mga matamad. Sabi ni Pablo, kanina narinig natin yan, kahapon narinig natin. Maging maningas sa paglilingkod. Amen. Kaya, natututo tayo, meron mga nagtatanong kung minsan, saan galing ng Diablo? Magkakaroon ni Diablo? What is the origin of the devil? Eh, pagalikat tayo pa yung sa Biblia, ang masabi mo mamantay niyan. Nasisiyan na mamantay o, kasama tayo nga bakal ni Diablo. Kaysa mamantay o, mo tayo paggapon na, nagapon na, datayon mo tayo babakal na.
Okay, Tagalog mo. English yun, kayo mga marunong na English. Mas maganda na huwag mong malaman kung saan nanggaling yung diablo kaysa nalaman mo, pinapalo ka naman ng diablo. Mas maganda po na maunawaan natin, nandito na, malaman natin kung paano natin talunin ang diablo. Example, pasakot kayo sa Diyos, magsisalansang kayo sa diablo, at ang diablo tatakas sa inyo. Ang ating Panginoon, yan ang ginawa niya noong nagkayo siya. Tinalo niya ang diablo. And Jesus Christ was our example in our spiritual life. Amen. Death is going further from humility. Mula sa pagpapababa, darating yung kamatayan. Kaya sinasabi sa ating teksto, a corn of wheat fall in the ground and die. Sino din makalam mo, itilo ano, mais eh. Ay, English mais eh. Corn of wheat. Yung bang corn, mais yun? Corn of wheat. Bukal di trigo. Sino nakakalam ng palay? Yung palay, kung dumating na talaga sa punto na Ilocano ko, Margret, at ibukul na. Pagka yan ay nahulog sa lupa, mamamatay yan, at pagkatapos uusbol ang buti, pagka yan ay namunga, iisa pa ba siya? Dumami siya, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon, uwiin siya. Napakagandang isinuturo niya rito. Napakaganda. Christ is our example, humbled himself, carried his cross and died on. That was found in Philippians 2:8. Matatagpuan niya sa Philippians 2:8. Tingnan niyo, ang ating Panginoon, nagpakababa sa kanyang sarili at pinasan niya ang kanyang krus at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Anong layo niya nun? To redeem sinful man. Amen. Para tayo tubusin na makasalanan. Kaya naalala ko, while we sinner, Christ died for us. Amen. Merong panahon na tayo makasalanan, nung tinanggap natin ang ating Panginoon dahil namatay na siya. Pagkatatanggapin ng isang tao, magsisisi siya, sumasampalataya siya, hindi ka na makasalanan. Amen. Binawa ka ng ating Panginoon, aaring ka, itinuring kang para bang hindi ka nagkasala, at salamat kung mayroong pagbabago, pwede ka nang hindi gumawa ng kasalanan, sapagkat iniutos ng Panginoon, go and sin no more. Amen. 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 Sabi na yun ba, lahat tayo makasalanan. Wrong po yan. Mga Kristiyano, hindi na makasalanan. Ang tama, lahat tayo nagkasala. Merong mga Biblia, kung isa, chinik ko yun eh. Meron nabiling Biblia ng isang kapatid natin, chinik ko doon, sinasabi doon sa 1 John 1:10, kung sinasabi natin tayo ay hindi nagkakasala. Sabi ni Pastor niyo, sunugin mo na yan kanya. Sabi ni Pastor niya, delikado. Pero Biblia, na-translate doon, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala. Sa original, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala. Kaya mga Kristiyano, hindi na nagkakasala, mga kapatid. Hindi na gumawa ng kasalanan. Pero silang buhay na banal. Ngayon, ang kailangan sa kanila ay mamatay sa sarili gaya ng ating pinag-aaralan. Kung mamamatay tayo sa ating sarili, magkakaroon tayo ng maraming bunga. Amen. Praise the Lord. Death to self will bring forth much fruit. Yan ang sinasabi sa ating teksto. Bring it forth much fruit. Talagang hirap ang English talaga. Death to self is made possible and full sanctification. Amen, mga kapatid. Amen. Salamat sa mga ministro ng ating Panginoon. Naunawaan natin mabuti yan. Yung full sanctification. Kailangan po yan. Binulungan mo isang kapatid kanina. Alam mo ba na ang ayaw ng diablo na mapakinggan at sundin ng mga Kristiyano, walang iba
ibang tulong kundi yung lubusang pagpapakabanan. Ayaw ng Gabriel, kaya magbibigay ng maraming atlang, maaaring ayusin niyo yung interest mo. Kaya nga sinabi ito, desire. Alam niyo mga kapatid, Ilocano, taring kakayan, kaya. Amen. Biyag na nasampuan na, di kuntiano. Numamatag na rin kakayan natin, kasi mo tayo ng mga danong langit. Pero pag ano yung 12-14, umalang tayo, sinauamin na rin kakap sa atin eh. Surutin niyo ni Tanda, dati kinasanto, awan, makakita, kiniawat. Sundin niyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanan. Kung walang ito, hindi makakakita sa Panginoon. Follow peace and holiness without which no man can see the Lord. Thank you. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you, brother. Yeah. It is possible. Death to self, it is possible to full sanctification. Dahil iaalay mo ang iyong buhay. Nakakalagod mo minsan, iniaalay niya ang kanyang buhay, hindi iniaalay yung kanyang pera. Hindi totoo yan. Iniaalay niyo ang iyong buhay, hindi iniaalay yung pera. Hindi niyo iniaalay yung hindi niyo. Nagriga ko tagit-tagalog na tanan. Tapos iso ko meron eh. So, intent mo tibiyag mo, intent mo amin. Diba? Dahil tinawlawanan niyo ako. Pagka binigay mo ang buhay mo, lahat ibibigay mo. Amen. Merong example lang natin Panginoon sa mga nagbibigay. May kaya doon, nagbigay siya ng malaking halaga. Binigay niya malaking halaga. Mayaman eh. Ano nangyari? Nandun ang Panginoon, binamansyagan niya. Malaking halaga. Pero meron isang babaeng bago doon, nagbigay maliit na halaga. Ngayon, ang sinabi ng Panginoon sa kanyang halaga, higit yung ibinigay ng babae na nakukunti. Bakit? Yung ibinigay niya, yun na ang buong kabuhayan niya. Amen. Pero yung malaking binigay, sobra lang yung ibinigay niya dahil napakaraming pera. Tingnan niyo yung ang halimbawa natin, tularan natin, si Pete. We must, ano yan? Sa pagbibigay, kailangan tularan natin si Pete. Hindi magandang banggitin yung baboy eh. Huwag si Chicken! Kasi pagka tularan nyo si Chicken, iklog lang ang ibibigay niya, sobra. Pero, pagka nagbigay ng ham si Pete, mamamatay siya. Ganyan mga kapatid yung naghahandog. Amen. Ganyan mga naghahandog dito. Kailangan nakunawan natin. Alam nyo, napakagandang nagdadama natin pagka mayroong mga lumalapit. Pagka yun talagang inahandog ang kanilang buhay, anong pagkakilan na nun? Anong ibig sabihin na? Mga kaya mga sarong dahil nakapsat mo, hindi kanya ako. Ngayon ito, datibiyag kanya ako. May walagawang tipod mo yung Ebanghelyo. Amen? Kasalunan ka mga sarong niya ako. Kasalunan ang buwan na ito. Lumis ko niya pakita yung problema kayo. Nung hantay mamatay, di pakita, kung hindi tayo mamamatay sa ating sarili. Naku pa. Isa niya, salamat na nagpapalakas ang Panginoon. Salamat sa mga panalangin ng mga banal. Sabi ko sa isang kapatid, nadama mo na ba na yung kalungkutan parang naguguro ang iyong puso? Oo, lagi yan. Parehas tayo. Kasi kung minsan yung ating mga anak, kung minsan yung mga pinapastulan, mabuti pa yung nagpapasok ng kambing, sabi nila yung kambing, natulang tikaldeng. So nga, dito karakan tikaldeng, doon na siya pasturan tikaldeng, kaysa sa mga pulo ng tao, nagkimaldeng. Gawin, at tikaldeng, may nalalang tinangapaw, awang pulos mapalinan. Pero nagkimaldeng, mula lang, pumalayan pa,
Hindi nga. Bakit? Gawa namin yun yan eh. May bago na yung manok sa protein, dinanako pa namin yun. O, papasok ka, magbuwantis siya. Like one yun ha, gagantis ako. Naligat pastor, naging Monday, kapsa. Talagang lumano na dyan. Buti na lamang sa mga Tagalog. Nabanggit na yung step building kanina yan. Salamat kapatid, salamat sa mga paalala ng mga mensahe ng ating Panginoon. Malapit na tayo matapos. Then to serve, in full sanctification, there spring forth the fruit of the Spirit. Binanggit na natin ngayon na, introduction ko yun, mga kapatid, hindi ko na tatalakayin. Babasahin ko pa ba? Ang maganda doon, nandun na yung lahat. Handa. Temperance, nandun din. Kaya, kinatalan, nabayan ka pa ng itureg, kinaanos, kinalayin, panagtagpal, nandun na lahat yan. Ang ganda yan. At inawit na rin yan. Minsan meron kang mahilig akong pan eh. Pag-corrected eh. Ipakita ang bunga ng Espiritu. Mga kapatid, ang sa aking naunawaan, pagka pinuskus ka ng Espiritu Santo, binanalan yung puso, dinaling sa yan, hindi mo na ipapakita yan. Nakikita na yan. Ewan ko kung tama ko doon, mga kapatid. Kasi kung papakita mo, maaaring wala sa'yo, papakita mo yan eh. Pero kung natural, nasasakdal, masasakdalin ang puso natin, nandun na lahat yan. Amen. Makikita po yan. Kaya salamat sa Panginoon. Ganun din, dito yung kinurik na awit. Ano yung awit na yan? Lahat ay aking ibigay. Inaawit ko yan, hindi ibigay. Lahat ay aking ibinigay. Kasi pagka ibibigay, maaaring babawin niya. Kailangan ibinigay na, mga kapatid. Inukulit na, kung inaawit ko yan, makapahinggan nyo, lahat ay aking ibinigay. Kaya, salamat sa Panginoon sa mga mensahe ng awit niya. At pagka kayo awit, mga kapatid, gusto ko pa rin, yung mga makalumang awitin. Mga makalumang awitin na inaawit ng ating mga kapatid, magiging mga bago, may magagandang mensahe. Pero tingnan din natin yung mga lyrics yung minsan, baka hindi tama sa principle ng mga doktrina ng Iglesia ng Diyos. So, holiness in life is the fullness of the Holy Spirit will give power and strength that will result in bringing forth much fruit. Amen. Acts 1:8. At saka, tulad-tulad niya yan. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Amen. Anong kapangyarihan ang nakita? Kung pinuskus sila ng Espiritu Santo. Brother, ako sa aking katabi. Anong pinag-aralan nila? Doon. Sa atin doon, nung sila naghihintay, isang araw yun. Tayo, 5 araw lang. Visit pa kayo, mga kapatid. Nakalipay pa rin? Amen. Magandaan niya ako. Sa mga araw, walang pinag-aralan, hindi na nag-aaral. Nag-aaral. Si Pablo tumayo, nag-aaral. Anong pinag-aaralan nila? Si Pedro. Pedro. Sorry. Tapos nag-aayon, nananalangin. Siguro sinasaliksik nila ang kanilang sarili. Maaaring nag-confess sila sa bawat isa. Baka wala nagtip na ako, ito na ipatagahan ng gusto. Ang gusto lang ito na yung kapsa. Nagkaroon sila ng talagang nawala yung masamang pakiramdam ng bawat isa. Mga kapatid, napakagandang nangyari. Sila'y nagtulungan nung mabautis mo sila ng Espiritu Santo. Kung isang tayo gumagawa, yung konti nagtutulungan, ang gandang tingnan na po yan. Napakagandang tingnan na yung konti na gumagawa, nagtulong-tulong na may puso nag-iisa. Iisa ang kanilang damdamin. Nagpinasakitaan yung kakabsat, gawin ang manugalan, nagtitinunang na garamit, nagpinasakitaan. Ano pa yan? Kung tayo lahat, sa bilang, hindi tayo only 120. Hindi tayo 120 lang. Nung linggo, hinilang almost 800 seating capacity of this seat.
is 385. Binilang ko yan eh. Kinumpit ko sa taga-anin. Eh yung nasa labas, nandito. Talagang nakakot tayo, may 7 na din talaga. At isa pang pagkakilanlan, yung plato at saka kutsara, sabi ni Stronotis, may 700 na yun na kanya, kulang pa. O kung lahat tayo nagtutulungan, ang gandang resulta, hindi marami ang paligid, mga kapatid. Walang kalat-kalat yan, mahusay lahat kung tayo nagtutulungan. Mga kapatid, yan ang sinasabi ng ating Panginoon, na magkaroon ng maraming bunga, hindi lang buong katwiran. Ako'y naniniwala, kung mamamatay tayo sa ating sarili, maraming mga maliligtas. Isa na yan ang ating mga sambahayan, ang ating mga kababayan, at ang ating mga Pilipino. Mga kapatid, nakita ko, iba't ibang kulay. Mahal ng Diyos, meron tayong awit na gano'n. Maaaring mas guwapo kayo sa iba. Mas maaaring mas ganda kayo sa iba. Pero ang pagmamahal ng Diyos, pari-parehas lang. Mahalaga tayo lahat sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na napakagandang nakita. Paano na kami? Iyan, nasabi na kanina, ihandog ang buhay, ilapit sa Panginoon. Magkaroon tayo ng mababang kalooban. My beloved loved ones and brethren, the Apostle Peter exhorts us in his epistle saying, and 20:21. Nabasa nga ako ng English. 2:20 at 21. Tama ba ako? First Peter? Kaya lagay mo ng halimbawa? Okay. Ba't yung makikita rito? Basa na nito mga kapatid kung malakas ng tulong. Moreover, hereunto were ye known, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Amen. We should follow his step. Will Jesus carry his cross alone? Should we not also carry our cross? Should we let our Lord to die? Shall we not also die for him? Yes, we will let us all die to ourselves, but Christ live in us. Mga kapatid, ang ating Panginoon namatay siya sa kanyang sarili. Si Pablo, hindi na akong nabubuhay. Ganda yung binasa kanina nung sa None of these things moving. Magiging matagumpay ang buhay ng bawat isa sa atin kung mamamatay tayo sa ating sarili. Marami pa tayong nagawa. Sana ang isip natin parang nagpapasimula tayo. Kapag inuutos man, sundin man natin ang lahat ng inuutos ng Panginoon. Nasunod man natin yan, ituring natin, alitin tayo walang kabuluhan. Mangyayari po yan kung mamamatay tayo sa ating sarili. Kaya tinakapsat ka ng mga Ilocano. Matay lang, ibagit tayo. No, idakot tayo bibiyat tayo. Agpiyad lang niya ako kata tayo. No, matay tayo, itibagit tayo. Mapukaw tayo siya. Mawawala po yan. Ipagpaunang iba. Kaya salamat sa leksyon na ang nakita rito. Napakagandang lesson ito. Sinabi ng Panginoon niya, mga kapatid, 2:20 ay 12:24 ng John. Basahin niyo ulit-ulit yan, napakaganda. Kailangan ang butil ng trigo mahulog sa lupa at mamatay, at kung hindi mamamatay, mananatiling isa. Kung siya'y mamatay, magkakaroon ng maraming buhay. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa Kanya na nakikinig tayo sa pangmensahe mamayang gabi. Ngunit kung inyong nadadama ang inyong sarili,
Marikrik na yun, di bagpag-iyo, kailangan niyo isitin niya ako. Isitin niya ako. Amen. Antay masako lang pang isitin niya ako. Sabi ni Job, hubad ako ng kumarini, hubad akong pagkuho. Wala tayo. Anong mabuti na atin na hindi natin tinanggap sa Panginoon? Wala. Yung mga ibang mga banal sa matandang diba, kagaya ni Jacob, sinasabi niya, ako'y uod lang. Alikabok, sabi niya. Tinuturing nila hindi sila mataas, pero mayayaman sila. Pinili sila ng ating Panginoon. Kaya, sila yung example din na namatay sa kanilang sarili. Kaya salamat sa Panginoon sa leksyon ito. Sana nakinabang po tayo. Amen. Amen. Sana ang ating Panginoon na itaas natin. Amen. Nadaman natin siya at sasabihin natin sa naman Panginoon, pinagpala mo ang ating buhay. Uwi na tayo.